Hindi yung pakalat ng kabastusan sa Pilipinas eh. Kaya naging bastos na ang mga Pilipino. Nakakalungkot. Ilan lang yun. We don't agree to disagree. Yan ang totoong demokrasya. Pero walang sakitan, wala namang sanang garapalan. Diba? Correct! So mga kaibigan, bago tayo mag-proceed, akin mo nang tinatawag dito yung isa pa namin MC, si Muting Tinig. Muting Tinig, pakikuha po yung inyong mic nandun po sa tabi ni David D'Angelo. At nga pala, sige, ano sasabihin mo? Baka pwedeng pagtalitay natin yung marka. Kasi hindi lang naman vloggers eh. So, mga kababayan, isa-site ko lang yung isang sinabi kasi ng opisyalis ng INC na wala pa naman daw napapatunayan, no? Wala pa daw napapatunayan na talagang nagkasala itong si Sara Duterte. Pero, kitang-kita naman natin, diba, sa Quadcom, doon sa hearing, na katulad nung pag-disperse ng pera, ng confidential fund, sino ang dapat mag-disperse ng pera? Yung BPSG ba ni Sara o yung SDO? Sino? Oh, malinaw. So doon pa lang mali na ang ginawa ni Sara. Marami pang pagkakamali pero hindi ko na i-discuss dito kasi andito ang ating mga vloggers na mag-discuss ng lahat ng yan. Mga kababayan, pakilala ko muna si Muting Tinig. Muting Tinig, magpakilala ka muna. Muting Tinig. Hello mga kapatid. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Muting Tinig from Sultan Kudarat Province, from Mindanao. Isa po ako sa nakikisa bawat rally na ginagawa po natin dito sa Metro Manila. So, panahon na po upang iparinig natin yung ating mga Muting Tinig, okay, para po malaman ng taong bayan na tayo po ay hindi takot na ipaalam na dapat ang mali ay mali at ang tama ay tama. Sa panahon ngayon, ang pinag-usapan po natin ay impeachment. Marami pa po tayong maririnig ng mga magagandang mensahe na baka pa-inspire at baka pagpaalam ng ating damdamin laban sa Vice President na walang pakundangang niloloko ang taong bayan. Walang pakundangang tinatraitor ang Pilipinas dahil mayroon tayong Vice President na pro-China at naglustay ng pera ng taong bayan na nabobo para sagutin kung paano minaldas at ginastos ang pondong ipinagkatiwala ng sambayanang Pilipino. So huwag tayo matakot. So abangan po natin Admin Rich and kay Colex yung mga magagandang mga mensahe na kapulutan natin ng aral na wala po tayong matakot despite of intimidation. So laban po tayo para ipahayag sa taong bayan, sa mga politiko na panahon na para pag-usapan ng impeachment dahil ito po ang nararapat. Ito po ang nararapat tindigan ng sambayanang Pilipino. Okay, ano man ang estado natin sa buhay. Mabuhay ang mga vloggers, ang organizers ng impeachment rally dahil tulintik tayo. Maraming salamat dahil sa inyo marinig po ang boses ng sambayanang Pilipino laban sa walang kwenta at Bratanela na Vice President. Amen! Salamat, Muting Tinig! Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Impeach! Ako lang ang pakilala. Lahat ng vlogger kasi, wala kaming budget sa t-shirt eh. Kaya ngayon lang nila. Correct. Lahat ng vlogger, tingin na ng t-shirt kay Magnifico. Or eto si Magnifico, yung ating campaign officer. Pasensya na, wala talagang budget, no? O bago natin ipakilala, ito, matapang ito. Kilala nyo na to. Ito, pag naging kapitbahay nyo, at ginawan mo ng kalokohan, ay ano ka na, lumipat ka na ng tirahan mo. Matindi to, no? Pinapapakilala po natin. Sabi nga niya, wala siyang kulay eh. Para sa bayan. Aling Marie Dinglasan! Palakpakan po natin. Aling Marie! Aling Marie! Pabili ko! Aling Marie! Banatan mo! Aling Marie. Ay, dalawa lang. Banatan mo si Sara Kim! Ayan na si Aling Marie. Balat! Malalim! Hingang malalim!
Laban ko laban! Sa bayan! Hindi na po ako nagpapatumpik-tumpik! Ipasyaring marino at tinitingnan kundi ang bansang Pilipinas at ang mahal kong mga kababayan! Praise the Lord! Ito ay para sa inyong lahat! Sa pagkakataong ito, gusto kong ilahat ang lahat ng dahilan kung bakit pinapanatan ko ang mga Duterte mula 2016 hanggang ngayon na wala na ang Duterteng maganda na umupo ng 2016 hanggang 2022. Pero bakit nagkaroon na naman ng isang Duterte ngayong 2022 at balak kang tumagal? Gusto niyo pa ba magtagal si Sara Duterte? Ano ang dapat gawin kay Sara Duterte ngayon? Si Sara Duterte ay sapagkat totoo yan. Sumobra ang pagnanakaw. Lahat na lang ninakaw. Ninakaw ang pera ng bayan. Ninakaw ang karapatan. Ninakaw ang dignidad. Ninakaw ang reputasyon ng bayan. Puro kahihiyan. Puro pagmumura. Tama? Tama yung pagmumura. Nung panahon na matandang Duterte. Sapagkat iminulat ni Duterte ang pagmumura. Kung kaya't ako noon ay nagmura. Subalot nung nagbago na ang presidente, naibalik ko na ang dating si Aling Marie na hindi na marunong magmura. Ngayon, narinig ko si Sara Duterte nagmura sapagkat napisto ang lahat ng katarantaduhan niya. Sara Duterte, hinahamon kita! Patunayan mo ang mga aligasyon na hindi mo ginawa! Pero, malabo kang humarap sapagkat ang pinaiiral niyo ay ang pagiging dugong Duterte, dugong Verdugo, dugong adik, dugong barag, dugong galaw! Lahat nasa iyo na! Kung kaya't narito kami ngayon para i-impit ka! Hindi kailangan magtagal si Sara Duterte sa pagkakaupo sapagkat may mga kabataan tayo na naririyan. Sinasabi na ang kabataan kailangan mahalin, dulutan ng pagmamahal, dulutan ng magandang serbisyo, iwanan ng magandang legacy. Subalit ano ang legacy na nakukuha kay Sara Duterte? Ayan. At nalakaw! Ginawa ka ng peped! Kinamkam ang pera! Idinagsak ang magandang reputasyon ng kabataan pagdating sa pag-aaral. Ibinaba ang kalidad ng ating edukasyon. Walang kwenta si Sara Duterte! Hindi na masisisi kung si Aling Marie araw-gabi lumalaban kay Duterte. Hindi maaawat ang sambayan ng Pilipino na ngayon ay gising na. Salamat sa iyo, Sara Duterte, sapagkat ang taong bayan na dating natutulog ay nagising para ikaw ay labanan. Salamat sa pag-iisa ngayong araw. Hindi tayo magsasawa na tuligsain ang lahat ng kabalian ng mga umuupo sa gobyerno. Tayo'y naririto muling pinagbuklod ng mga pagkakasala ni Sara Duterte. Pinaghiwa-hiwalay ng mga Duterte. Pinagwatak-watak ang mamamayang Pilipino. Subalit ngayon, Duterte na na magbubuo nito sapagkat walang isisigaw ng mga Duterte ang mga mamamayang Pilipino na pinaghiwa-hiwalay. Kundi ang takalsikan ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Walang puwang! Walang puwang! Mga Duterte sa gobyerno. Masama! Siya! Duterte! Impit Sara!
Sara! Impeach Sara! Impeach Sara! Impeach Sara! Wala na pong nagiging magandang sitwasyon ng Pilipinas kung pananatilihin ng mga Duterte sa upuan. Darating ang panahon kung ang mga Duterte ay mamamalagi at di mga kabataan natin matututong magbanta, matututong pumatay, matututong magmura, magnakaw at nagdulot ng kahihiyan. Inumpisahan na ng mga DDS na mga walang hiya na na-influensyahan ng mga Duterte. Pero sa pagkakataong ito, kung may mga DDS na lalaban, yayakapin ko! Ang mga DDS na lalaban sa atin, kailangan natin yakapin at dagdagan ang kanilang kalaban upang malaman nila ang katotohanan ng mga Duterte ay dapat nang mawala sa katungkulan. Salamat! Kapatid! Nice one, everybody. So mga kaibigan, bago po natin ituloy yung pagsasalita po ng ating mga vlogger, meron po muna tayong guest na ating inimbitakan dito sa stage at ipapakilala po siya ni QLEX para tatanungin po natin dito sa kanilang na-file na impeachment. So QLEX, ikaw na. Di ba namin nandiyan yung ating mga kaibigang media. Meron tayo kasama dito. Tatanungin natin, ano na ba ang lagay ng impeachment complaint sa Kongreso? At ang makakasagot niyan, no less than yung mga nag-file ng impeachment. So pinapakilala natin, dumalo sa ating pagtitipon, si Acting Church Party List Representative Franz Castro. Eh, magkakaroon po tayo ng question and answer sa mga media. Pati mga vlogger, you can ask questions. So, parang press con to ni Franz Castro, no? Pero pag-expect tayo. Ang daming mga camera. So magandang hapon Dinyolo pala yun. sa ating lahat. Magandang hapon. Salamat po sa pag-iimbita sa makabayan dito sa pagtitipon na pinaunahan ng Bunyog Party List at syempre nakita natin dito yung Magdalo, no? At iba pa sa mga organisasyon, itong mga vloggers natin na narito na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolve ba tayo na impeach si Sara Duterte? Alam niyo po, more than a month na mag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging mga magiging proseso. Pag na-verify na yung-endorse yung at walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sigilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat niyang sigilin. Kundi siya ay sisingilin natin. No? Dapat niyang sigilin ang mga Duterte, si Sara Duterte. Panagutin doon sa ginawa niya sa ating tondo. At syempre, ang gusto natin ay panagutin niya, ikulong si Duterte. Tama ba? Okay, so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay, hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama ba tayo? Okay, so yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Ayan, so maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng ACT Party List. At this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party List Congresswoman or Representative Arlen Rosas. Okay, ang sunod po na magsasalita si Atty. Enzo, pero mayroon lang po akong sasabihin, meron po nakalaan na question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magtanong kay Congressman Castro kung ano po ang development ng na-file na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So at this juncture, bigay ko po yung microphone, syempre kay Atty. Enzo
Ayan, maraming salamat. Actually, gusto ko lang munang kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Congressman Franz Castro. Gusto natin ipakita dito yung kulay na pagkakaisa ng mamamayan. Na dito, hindi natin tinitingnan ang kulay. Kita nyo, may pula. Ano? Kami sa kunyo, blue. Nung elections, Lene Robredo kami, katamping. Kasama rin natin dito ang Magdalo. So gusto ko, baka umalis na mamaya si Congressman Franz Castro, si Sir Eugene, ang second nominee ng Magdalo, picture tayo muna dito, Sir Eugene. Tapos Mami Ping, yung mga nakapula sa Pro Marcos, sino pwedeng tumayo dito? Tapos si Arlene, halika. Para may picture, ang gandang tingnan, di ba? Katampings kami. Resibong grupo naman si Congressman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? Yan. Team Unity! Okay, ito sigaw natin. Sara Duterte! Sara Duterte! Sabay-sabay ha. Sara Duterte! 1, 2, 3! Sara Duterte! Impeach! Isa ba? Sara Duterte! Impeach! Okay, Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, bigyan po ng pagkakataon yung mga vlogger or including the media na magtanong po. So, pagkakataon nyo na po ito para malaman natin kung ano po yung development sa impeachment complaint na i-file po ng mga grupo na kinabibilangan nila Congressman or Congresswoman Castro. Yes, sino pong gusto magtanong? Tanong ko lang po, kasi diba yung impeachment, ako kalagay ko lang, kung sa Congress, na tayo, ang isang pangangalaman po kasi ng marami is pagdating sa Senado. Dahil alam naman natin na may mga senador na pabor sa Duterte. Nakita naman natin yung Robin Padilla, no? Diba? Wait lang. Wala siyang correct niya po kung tama o mali. Wala pa pong impeachment. Kasi naka-file pa lang. Pero nasagot si Robin. Wala na. Naus na siya doon. So ang tanong po natin, gaano po ang porsyento na naukuha natin sa Senado? Kung ito pa lang, wala pa nga. Nagtanong na si Robin. Yes. Medyo parang sa number, no? Pinapasya ka natin. Tinitignan din natin yung mga undecided na mga senador. Kasi siyempre alam na natin yung pro, no? Yung mga pro Duterte. At saka yung para doon sa impeachment. Kaya lang, kung titignan po natin, kaya nga sinasabi natin na kung hindi posible sa kasalukuyang set up ng mga senador o ng Senate sa ngayon, yung ating impeachment ay hindi pa rin yan mamamatay. Kasi ipapasa natin yan sa susunod na sa susunod na bagamat ito ay open question. Sa susunod na Senate set up, no? At hopefully, yung sa susunod na Senate set up, mas marami ang for impeachment. Kaya dapat tignan nyo, no? Tignan nyo yung mga kandidato natin sa pagkasenador na dapat ay naninindigan sa tama, di ba? Anti-corruption, naninindigan sa pananagutan. At syempre po, lumalaban po sa korupsyon. Titignan natin yon kung mamimili tayo sa mga kumakandidatong senador. So yun po yung pag-asa natin. Okay? So sa ngayon ay hindi parating po talaga natitiyak yung number natin sa Senado. Maraming kung may mga nauna ng senador na hindi pa correct election na nagbigay na ng kanilang panig kung pabor sila o hindi, kaya ba yung kasuhan para inhibit? Well, yung po ay syempre karapatan po ng mga senador, no? Kasi yung impeachment po pag nasa kanila na po, sila na po yung magiging court or yung trial.